Psychology as science. Maraming tao nagdududa kung ang psychology ay may tuturing talagang isang agham. Ang pangunahing dahilan nito ay dahil ang mga paksa ng psychology tulad ng isip, damdamin, depresyon, katalinuhan at prejudice ay hindi direktang nakikita o nasusukat gaya ng mga pisikal na bagay tulad ng liwanag o alon ng dagat. Dahil invisible thoughts at feelings, naging hamon ito sa mga unang psychologists. Upang masolusyonan ito, ang mga unang psychological researchers ay nagtuon ng behavior, observable behavior sa pamamagitan ng pagmamasid kung paano kumikilos ang mga tao. Halimbawa kung ito ay palakaibigan o mahiyain. Nakabubuo sila ng mga hinuha, interferences tungkol sa personalidad at damdamin ng isang tao. Sa kalaunan, gumamit sila ng behavioral measures at rating scales upang masukat ang mga hindi direktang nakikitang mental processes. Katulad ito ng ginawa ng isang agham gaya ng edukasyon at economics na sumusukat din sa mga invisible na konsepto tulad ng academic performance at quality of life. Sa mga pioneer psychology ay si Francis Galton, isang Ingles at pinsan ni Charles Darwin noong huling bahagi ng 1800s. Gumagamit si Galton ng mga patches at color upang subukan ang kakayahan ng mga tao na makakita ng pagkakaiba-iba ng kulay. Siya rin ang nagsimula ng self-report questionnaire kung saan ang mga tao ay nagbibigay ng sariling opinyon o nagpagtataya tungkol sa kanyang kakayahan o damdamin. Sa pamamagitan nito, napag-aralan niya ang pagkakaiba-iba ng kakayahan ng tao tulad ng pagtatansya ng distansya. Noong 1875, nagsagawa si Galton ng twin studies upang malaman kung gaano kalaki ang impluwensya ng genes on nature at environment on nurture. Sa pagkakatulad ng pagkakaiba ng mga kambal, dito rin pinapakita ang terminong nature versus nurture na hanggang ngayon ay isa pa ring mahalagang usapin sa psychology. Bagamat wala pa noon ang modernong kaalaman ng genetics, ang ideya ni Galton ay isang pundasyon ng maraming pananaliksik sa personalidad at pag-uugali ng tao. Sa modern psychology, mas naging sophisticado ang mga pamamaraan ng pananaliksik. Gumagamit na ngayon ang mga psychologists ng mga mahusay na research design, measurement tools at statistical analysis. Halimbawa,